Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning. Yeah, gising na po ba ang lahat? Amen. Woo! Ready na po ba tayo mag-worship sa Panginoon? Amen? Amen! Amen! Di ba po, isang week na naman po ang nalampasan ng bawat isa. Amen po? Marami pong pagsubok, pero mas marami ang biyaya ng Panginoon. Yes. Bago po tayo magsimula, yan, tayo po muna tayo. Yan. Manalangin po muna tayo sa Panginoon. Ipikit po natin ang ating mga mata. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. We praise you po. We glorify your name po, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat araw na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Sa bawat pagsubok po, Lord God, thank you po kasi nalalampasan po namin dahil po sa walang hanggang biyaya mo, Lord God. Panginoon, ngayon po, nandito po ang bawat isa, handang magpuri, umawit at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po dito sa Bible, sa Awit 100 verse 4 to 5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kaya sa umaga po ito, purihin po natin ang Panginoon. Amen. Ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah!
sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Dakila ang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit ang pupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Umaawit ng pupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Amen po. Sinasabi po sa 1:15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Ang tunay na bunga po ng ating buhay ay namumula sa pananatili natin sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong kumapit sa mga sanga po. Kumapit po tayo sa ugat, sa Panginoon, na siyang nagbibigay buhay, biyaya, kalakasan, at walang hanggang pagmamahal po sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga po, tayo po'y palaging manahan sa Panginoon. Tayo po'y huwag pong umalis po sa presensya ng Panginoon. Amen. Awitan po natin ang Panginoon. Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Bawat araw itataas, banal na ngalan mo, pagkat ikaw lamang
tayong manatili sa presensya po ng ating Panginoon. tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. Sa Kanya tayo manahan, magtiwala at humugot ng lakas.
And sa Panginoon natin matatagpuan ang lahat ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Amen po ba? At sa Panginoon din po natin matatagpuan ang kapayapaan sa gitna ng maraming pagsubok. Amen po ba? So, tayo po lahat po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw, Lord, at nagsama-sama po kami ulit. May rason po, Lord, kung ba't po kami nagsama-sama ulit para po makinig po sa bagong mensahe ni Lord, at sana po gabay niyo po ang magiging guest speaker po namin ngayon, Lord, at sana po marami po kami matutunan sa mensahe ni Lord, at sana po ma-bless niyo po kami lahat, Lord, in Jesus' name pray. Amen. Tayo na po ay magsupo. Tayo po ay dumako sa ating tithes and offering. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9 verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. I just want to emphasize lang po yung sinasabi dito sa talata. Sinasabi po ng Panginoon na you will be enriched in every way. Sinasabi niya na tayo po ay pagyayamanin, tayo po ay kanyang pasasaganahin sa lahat ng bagay. What we have to do is to have faith and to have trust sa Panginoon na He will provide everything to us. Amen po ba? Second po, sabi po ng Panginoon, you can be generous on every occasion. Bakit niya raw po tayo pagyayamanin? It is for us to be generous. Jesus teaches us to be generous on every occasion, sa lahat ng pagkakataon, to give kung ano man po yung nararapat sa Kanya in times na limited yung resources natin, and lalo na po't higit kapag tayo po ay sagana. And our generosity can cultivate spiritual support sa ating mga kapatiran sa pamamagitan po ng gawain ng ating iglesia. Sabi nga po, our support and generosity are motivated by the things that are valuable to us. Tayo po ay nagbibigay at sumusuporta sa mga bagay na importante sa atin. As for example, tayo po ay nagpo-provide, nagsusupport sa ating family because it has value for us. Tayo po ay nagbibigay for utilities dahil po importante ang kuryente, ang tubig, ang internet para sa araw-araw na buhay natin. But you know, church, who is more valuable over those things na naririto sa mundo? Yun ay ang ating Panginoon na pinagmumulahan ng lahat ng kung anong meron tayo. So today, I encourage everyone to be generous and to continue to give to who is more valuable. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ating pong ipanalangin ang ating tithes and offering. Yes, Lord, salamat po for this opportunity na muli ay nakapag-worship kami sa iyo. Salamat po sa iyong mga pangako. Alam po namin na hindi kami magkukulang dahil ikaw, Panginoon, ang aming great provider. Dalangin ko po na patuloy naming matutunan ang magbigay sa lahat ng pagkakataon at makita naming patuloy na kayo po ang siyang mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Salamat, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na magbuo sa amin ng kalakasan, ng katalinuhan para po sa aming araw-araw na hanap buhay. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa po ng ating Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 17. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Maaari na po tayong makaupo. Taas na palakpak po para po sa ating Panginoon na buhay, na siyang nagligtas po sa atin sa ating mga kasalanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang ang lulungkot nyo ah. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sino yung binago na ng Panginoon dito? Taas ang kamay. Binago. Online, mga binago. No? Hindi ba kayo natutuwa? No? Salamat po sa mga kabataan. Sila uli yung nanguna sa ating praise and worship. No? Talagang
Mas nangangamba na kami ni Ate Harlen kasi ang dami na naming utang sa inyo. Nag-iisip kami kung saan tayo team building, no? Para naman, kaso nga lang, wala pa tayong pang building. Team pa lang. Wala pa tayong pang building, no? Sige, pag-pray natin yan sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil una po sa lahat, wala po si Tatay Pastor. Nasa Bulacan po sila. Sa kapatid po ni Nanay Ellen, no? Doon sa pastor na kapatid niya. Sila po ay nangunguna rin po. Si Tatay po ang nanguna sa pagsasalita roon, no? Kaya sa umaga pong ito ay patuloy po nating ang gawain po ng Panginoon, lagi po natin tatandaan, ano? Hindi po ito ginawa ng tao, hindi po, ang church po ay, sabi po sa Biblia, ang church po ay hindi po ito gawa ng tao, o clay, o pot, o anumang istruktura, kundi ito po ay tayo mismo. Amen? Pag naitaas ang Panginoon sa buhay po natin, ang church ay naitataas din. Amen? Pag nakita ng tao sa labas ang pamumuhay mo ay hindi maganda, napupulaan ang church. Amen? Paano po nangyari yon? Ang sama na ugali niya. Pasimba-simba pa siya dun sa second floor ng Alphamart. Amen? Ibig sabihin, anuman ang pagkilos po natin, ay ito po ay dala-dala natin ang pangalan ng ating simbahan. Amen? Anumang pagkilos po natin ay ito po ay naglalarawan kung saan po tayo nagsisimba o naatin ang gawain ng Panginoon. Diba? Lagi po natin yan, kahit tayo mismo, sinasabi natin, Kristiyano pa naman siya, Kristiyano pa naman siya. Amen? Yun po yung pag-aaralan po natin ngayon. Na, once na binago ka ng Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, kailangan, lakaran mo yun. Amen? Hindi lang na, pag tinanggap mo ang Panginoon, marami kasing naniniwala sa Lord, pero mas konti ang nasunod, pero naniniwala sa Panginoon. Maraming follower, pero ang nag-o-obey kakaunti lamang. Iba yung nag-o-obey sa naniniwala lang eh. Lagi natin sinasabi sa puso natin, lagi natin dinadaya ang sarili natin, alam naman ng Lord ang puso ko. Alam naman ng Lord ang damdamin ko. Alam ng Lord talaga kung anong puso natin at damdamin natin. No? So na pinag-aralan natin ng linggo, kung sino po nakakatanda, kung wala kayo dito o nasa online man kayo, yun po yung, sabi ni Tatay Pastor, yung mga tradisyon na naitanim sa puso po, sa isipan ng bawat isa. Hindi naman agad nagsama-sama tayo sa J-How ay isa ng ating paniniwala. Meron sa ating dating Katoliko, meron sa ating dating iba't ibang sekta tayo galing, hindi tayo pare-parehas ng paniniwala. Amen? Nung ako'y elementary, simula grade 4 hanggang grade 6, sakristan ako. Iba yung paniniwala ko. Iba yung tradisyon. Iba yung paniniwalang tumanim sa akin. Yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya at pagpapalang ibinigay niyo po sa amin sa umaga pong ito. Ikaw po ang siyang maitaas sa buhay po namin, sa mga taong naririto, sa mga naniniwala at nagtitiwala na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang babago ng buhay po namin. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikan natin last Sunday, no? Bago tayo pumunta doon sa topic po natin. Last Sunday, sabi natin, Pastor, yung mga paniniwala natin about piyesta, yung paniniwala natin about Semana Santa, yung paniniwala natin, ano ba yung lumagpas ngayon, San Juan? Di ba? Ang San Juan is, in biblical term, ito po ay si John the Baptist. Siya po ang nagbaptize kay Jesus Christ. Pero yung gawain po na yun ay napakabanal. Yung gawain po na yun ay napakasagrado. Sapagkat binautismuhan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. At may kalapating bumaba at sinabi, ito ang kinalulugdan kong anak. Pero bakit ang tradisyon? Nagkapote na yung tao, nasa jeep na binabasa pa. Tuwan-tuwa pa sila. Minsan, pag dumaan ka dito sa may lugar dito, nung high school ako, babasain ka dyan ng tubig ng burak na galing sa kanal. O dyan. Babasain ka dyan ng mga tambay dyan, tuwan-tuwa sila. Yun po ba ay sagrado? Para sa Panginoon po ba yun? Hindi po para sa Panginoon yun, mga kapatid. No? Ngayon,
ang pag-uusapan po natin ay isang seryosong bagay. Kasi, sabi po sa binasa po ng ating kapatid na sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban, kumbinsido kaming namatay siya, si Kristo, para sa lahat. Kaya nga maituturing ding namatay ang lahat, namatay siya para sa lahat ng nabubuhay ngayon, ay hindi mabubuhay para sa kanyang sarili. Malinaw po yan ha. Kundi para sa kanya na namatay, na buhay para sa kanila. Sabi po dun sa 17, kung babasahin natin, at kung sino man, sabi po sa 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Binago na siya. Amen? Marami kasing tao, pag binasa to, ay ganun pala, binago pala ako ng Panginoon. Hindi agad-agad yun. Sabi po ng Bible, ang pagbabago po ng tao ay glory by glory. Ito po yung niluluhod natin sa Panginoon. Hindi pwedeng masama ugali ko ngayon, tinanggap ko ang Panginoon, okay na ako, bago nilalang na ako. Hindi na masama ugali ko kinabukasan. Wala pong ganun. Tutulungan po natin yung sarili natin, isusurrender natin sa Panginoon, yung kahinaan natin, para po, pagdating ng araw, glory by glory, binabago tayo ng Panginoon. Amen? Hello? Sabi po sa 1 Peter, chapter 3, verse 18, sabi po dyan, sapagkat si Kristo, na walang kasalanan, ay namatay ng minsan para sa inyo, na mga makasalanan, upang maiharap kayo sa Diyos. Yun ang purpose eh. Dati kasi, sa Old Testament, kung magbabasa po tayo ng Old Testament, ang Old Testament po ay pinakapaborito kong basahin eh. Kasi, mamaya malalaman natin kung bakit ginamit ang Old Testament para maiharap tayo kay Jesus Christ. Amen? No, sa Old Testament po kasi, takot na takot sila sa Diyos kung paano sila magkakaroon ng alay. Walang tingapamagitan, kundi ang mga paring saserdote lamang. Amen? Biro mo, kada kasalanan mo, kailangan mo magdala ng kambing na walang bahid ng dumi. Magkano isang kambing ngayon? Sino may idea magkano isang kambing? Isang kambing o isang tupa? Isang kilong baboy nga lang, tsaka isang kilong manok, ang mahal-mahal na eh. Amen? Yun po yung buhay po nila dati, no Old Testament. Kaya sabi diyan, upang maiharap tayo sa Diyos. Si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan, para maiharap tayo sa Diyos. Meron tayong tigapamagitan sa pagharap natin sa Diyos. Kasi dati, nung panahon po nila, pag sila po ay nagkasala sa Panginoon at patunayan na nagkasala, patay sila ng patay. Takot na takot sila in Old Testament. Amen? Sa panahon natin ngayon, kahit paulit-ulit yung kasalanan na nagagawa natin, okay pa tayo eh. Kaya pa natin mag-church, kaya pa natin humarap sa kapatiran ng normal lang na wala kang ginagawang masama. Pero dati in Old Testament, bawal yun. Tsugi ka. Amen? Takot na takot sila. Sabi po dito, hindi natin minana ang bagong kalikasan o pinasyaman na tayo na nilikha, ito sa sarili nating kakayahan o simple nilinis lamang ng Diyos ang ating lumang pagkatao. Sa halip, lumikha siya ng isang pagkataong naiiba at bago. Ang bagong pagkatao ay kumpleto, bago, nilikha ng Diyos. Once na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, mga kapatid, lagi mong tatandaan, bago ka na. Ibig sabihin ng bago ka na, yung pamumuhay mo dati, babaguhin mo na. Nakasama mo ang Diyos. Hindi mo siya babaguhin sa pangsarili mo, hindi mo kaya, ako hindi ko kaya. Kung sinabi ko sa sarili ko dati na nagdadrugs ako, na babaguhin ako ng Panginoon sa kahit ngayon, pwede ako magdroga eh. Pwede ako mag-inom eh. Pero wala na po yung desire ko ron eh. Nandito na ako sa Panginoon. Kung ikaw ba'y bukas kotse kang ngayon, binago ka ng Panginoon bukas, hindi mo na ba kaya magbukas ng kotse? Siyempre, kaya mo pa rin. Ang ano lang, wala na yung desire mo ron eh. Binago ka na nga eh. Oo. Binago ka na nga eh. Kaya mga kapatid, lagi nating iisipin ang pagbabago, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi agad-agad, glory by glory, kasama natin ang gawain ng Panginoon. May mga online po tayo. Dati po, nung nagsisimula po akong maglingkod sa Panginoon, wala pa pong online nun eh. Kailangan mo pumunta sa church. Kailangan present ka ron. Para hindi ka maiwanan sa usapin pang simbahan. Para hindi ka maiwanan sa usaping pang spiritual.
Ikalawa, wala na ang dating pagkatao, ang dati ay tumutukoy sa lahat ng bagay na bahagi ng ating lumang kalikasan. Ang natural na pagiging mapagmataas, mapag-ibig sa kasalanan, pagtitiwala sa mga gawa, at sa ating mga opinyon, pag-uugali at mga naisin, ang mga pinakamahalaga sa lahat, namatay na ang dating pag-ibig sa kasamaan na pangsariling katwiran, pagmamataas sa sarili, at papawalang sala sa sarili. No? Ibig sabihin kasi, nung binasa ni tatay, nung nakaraan, kung mauunawaan po natin, ang tao po ay nagumon sa tradisyon. Parang ganito, kailangan pag mahal na araw, papaluin ko sarili ko para kalugdan ako ng Panginoon. Tama, mali? Tama, mali? Tama, mali? Mali. Kailangan pag mahal na araw, magpapasting ako ng 3 days, gagayahin ko si Jesus. Tama, mali? Para kalugdan ka ng Panginoon? Paano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo? Amen? Parang ganito mamamatay ako sa relihiyon na to, dito na ako nabuhay, dito ako mamamatay. Kasi nga may tradisyon. In Old Testament, kung babasahin niyo yung aklat ni Moses, nung aklat ng mga Israelita, wala pang batas nun, di pa binibigay ang 10 Commandments. Anong sabi ng mga Israelita? Bigyan mo kami ng batas, Panginoon. Nagdemand sila sa Panginoon. Para kung sakasakaling magkamali kami, magbabayad kami sa pamamagitan ng batas na binigay ng Diyos sa amin. Si Moses, di mo umakyat sa bundok? Amen? Sino nakabasa nun? Kahit bata alam yun, may mga kwento yan Si Moses umakyat sa bundok ng Sinai, binigay ng Lord ang 10 Commandments, pagbaba ni Moses, ano nangyari? Nakita niya, bumuha ang mga Israelita na lahat ng ginto nila, wala si Moses, wala tayong Diyos. Tinunaw nila yung lahat ng ginto nila, gumawa sila ng gintong guya para sambahin. Galit na galit si Moses. Ano sabi ni Moses? Kung mababasa natin, yung 10 Commandments na sinulat ng Lord ng kanyang sariling kamay sa 2 tapyas na bato, binasag niya sa sobrang galit niya. Amen? Ibig sabihin, pag naglagay ka ng batas sa puso mo na kailangan magbasa ako ng Bible ng 10 beses para kalugdan ako ng Lord. Mali. Amen? Nagbabasa ka ng Bible kasi binago ka na ng Lord. Hindi para kalugdan ka ng Lord. Kasi kung maglalagay ka ng batas sa sarili mo, kailangan mag-pray ako 3 araw para pagpalain ako ni Lord. Hindi po ganun ng Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabing huwag kayong magbasa ng Bible. Ang sinasabi ko is, huwag tayo maglalagay ng sarili nating pamantayan na para lang sa Diyos. Huwag tayo maglalagay ng sarili nating tradisyon sa puso para lang kalugdan tayo ng Lord. Kailangan magpunta ako sa church para kalugdan ako ni pastor. Nakakahiya No? Sabi ko sa mga bata kagabi nung nagdi-devotion kami, salamat sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Pero, kung tao lang ang pupuntahan nyo sa church at nahihiya kayo kay Kuya Brian, ano sabi ko sa kanila? Pwede na kayo umuwi. Pwede na. Kung tao lang ang pinunta nyo sa church, pwede na kayong umuwi. Pwede na kayong hindi bumalik. Pero kaya kayo nandito dahil ang pinunta nyo ang Diyos para ayusin yung buhay natin. Kung tayo nagsimba dahil nahihiya lang tayo sa nagsabi sa GC na magsimba kayo, pwede na tayong umuwi. Amen? Pero dahil sa Panginoon, mahal mo ang Panginoon, binago ka ng Panginoon, kaya ka naririto dahil mahal mo ang gawain ng Panginoon. Dahil alam mo may revelation sa iyo ang Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Bakit hindi natin pwedeng pagsamahin yung tradisyon sa pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin? Alam niyo, sabi po sa Luke chapter 5 verse 36 hanggang 39. Pwede po basahin po natin. Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang mga talanghamba na ito. Hindi binubuhin ang bagong gabi para ito ang nagpisa lupa. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong gabi at ang nagping bago ay hindi babagay sa lumang gabi. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, Inilagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Wala rin taong nakalimutan ang lumang alak ang paghahangad ng bagong alak. Dahil para sa kanya, mas masarap ang luma. ano po yung naintindihan po natin sa ating binasa? Bawal pagsamahin ang
luma sa bago. Bakit daw? Masisira. Amen? Masisira. Kahit yung mga lasenggo sa kanto, di ba sabi? Bumili ka ng lumang alak, panis na yung lumang alak, bumili ka ng bago, wala na silang pakialam dun sa luma eh. Mas masarap yung bago. Sabi po sa English dyan, yung new wineskin at saka old wineskin, ibig sabihin, nung panahon po kasi nila, ang lagayan, wala po silang bote. Ang lagayan po nila yung balat ng tupa. Doon po nila nilalagay yung alak po nila. Ngayon, bawal po yun pagsamahin kasi puputok po yung luma at hindi na siya masarap inumin. Ang ibig sabihin ng talinghagang yan, hindi mo pwedeng pagsamahin yung luma mong pagkatao sa bago mong pagkatao. Bakit? Simba ka sa linggo, pagkatapos magsimba, Lunes hanggang Friday, balik ka uli sa dati mong buhay. Amen? Tismosa ka na naman, nagiinom ka na naman, nag-aano ka na naman, kung ano naman ang ginagawa mo, wala ka na sa linya ng Panginoon. Tapos pagdating ng linggo, banal ka na naman, okay ka na naman, pagdating ng Monday to Saturday o anumang araw yan, hindi ka na naman naniniwala sa Diyos. Yun po yung sinasabi. Bawal pagsamahin kasi masisira. Masisira ang buhay po natin pag ganun. Wala tayong direksyon. Amen? Ako, bilang patotoo lang sa inyo, no, lahat ng kasama ko sa trabaho ko, iilan lang po dyan naniniwala sa Diyos, pero hindi nasunod sa Diyos. Ang hirap magtrabaho na may mga kasama kang ganyan. Lalabanan, lahat ng yaya nila, lalabanan mo eh. Lahat ng pagyaya nila. Papatayin mo yung desire ng pagkatao mo. Bakit? Ang saya nun. Lahat sila nandyan, nagiinuman, pagkasweldo. Tapos ako, ang gagawin ko lang, pagkasweldo ko, ang thinking ko, umuwi ako ng bahay, ibigay yung sahod ko sa pamilya ko. Yung kasi thinking ko eh. Yung kasi yung pag-uugali ko ngayon eh. Nawala na ako ng desire sa mga ganon. Kinabukasan, pag nagkwentuhan sila, ang saya-saya nila kagabi, hindi ako makasali sa kwentuhan kasi wala naman ako doon eh. Alam ka naman, sumali ako. Oo nga, saya natin, di ba? Ano ka nun? Para kang baliw nun, di ba? Ganon. 3 GC namin, tinanggal na nila ako. Kasi wala na silang mapapakinabangan sa aking yaya eh. Ang nangyayari lang talaga sa buhay ko ngayon, trabaho, church, bahay, magkape. Yun, yung 4 na yun. Araw-araw yun. Araw-araw ginawa ng Diyos. Pagka uwi sa bahay, makikinig ng Christian song, makikinig ng anuman sermon na pwedeng magpalakas sa akin, magbabasa ng Bible. Sa umaga, pagpasok, basa uli ng Bible through marami ng Bible sa cellphone. Basa, devotion, pag-iingat. Meron nga isang araw eh, parang ganito eh. Nag-pray ako sa Lord, lagi ako nag-pray, Lord, ingatan niyo po ako sa biyahe ko, sa pagdi-deliver ko, kasi hindi naman madali yung trabaho. Ingatan mo ako, Lord. No? Ang ganda ng prayer ko, ang ganda ng araw ko, devotion pa ako, ganyan. Nagkarga na ako ng mga sako sa motor ko. Yung motor ko, kaya kong kargahan ng cabinet yan eh. Kung makikita nyo lang sa GC, popost ko yung mga karga ko araw-araw, sabihin nyo, paano nangyari yan? Na-deliver mo yan? Nakapag-deliver nga ako ng sofa bed eh. Di ba? Tinetape ko siya. Ito yung motor ko, ang taas na ng bulky. Tapos meron pa sa gilid. No? Ngayon, nung aalis na ako, naka-center stand kasi yung motor ko, nung aalis na ako, pagbaba akong ganun, yung gulong ko flat, tumingin ako sa langit eh. Pag ganun ako eh. Pray naman ako kanina. Ganda naman ang araw ko. Pero paalis na ako, flat. Eh, ang alis namin ngayon, sa sobrang dami ng arrival namin, 2:00 na ng tanghali. Anong oras kami matatapos? Ilang daan para silang dala ko? 150. Pinakamababa ko, 130. 115 bahay yon. Tatawagin mo, kakausapin mo, iba't ibang ugali yon. May matagal, may lumabas na yung isang tao. Magkano po yan? Papasok sa loob, may ibang tao na naman. Hanggang 3 tao bago nila magbayad. Ganun katagal. Ibig ko sabihin, sabi ko sa Panginoon, flat. Di tawag ako sa asawa ko, Han, flat yung gulong eh. Sabi niya lang sa akin, kaya mo yan. No? Di, ganito na lang gagawin ko, sabi ko sa Lord. Tanggalin ko uli lahat ng karga. Buti may pambomba akong pambike. Binombahan ko. Para makatakbo lang ako. Buti, konti lang yung butas. Nakatakbo naman tayo. Pagdating ko sa vulcanizing shop, tinatanggihan ako, baka tumumba yan. Taas na, no?
Di ba, ganun. Lahat, 3 vulcanizing siya pinuntahan ko. Hanggang sa may tumanggap sa akin. No, ano oras na? Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa deliver ko. Biro mo, naka ako, sa biyaya ng Panginoon, nagsimula ako mag-deliver 2:30 ng tanghali. Ang dami kong dala, umulan pa. Natapos ako mag-aalas 6 ng hapon. Lahat ng tao parang mga, alam mo yung gagamba, yung nasa post-pro, pag ginal mo lumalabas agad. Ganun. Lahat tataka ako, Lord, ang galing ah. Tapos lahat sila sa amount, tapos umuulan eh. Pag umuulan kasi medyo ano yan eh, galante, sa'yo na sukli, kuya. Kaya hindi, nag-text na ako sa GC, sabi ko, kasi meron kaming serial number eh. Lahat ng pera, pipicturean mo, lahat ng 500 tsaka 1,000, ipopost mo doon sa GC namin, ng JNT. Ngayon, nung pinost ko siya, nagulat yung mga tao. Grabe yung dala mo, dami na tapos ka ng alas 6. Ano yun, tinapon mo yung parcel sa ilog? Sabi ko, no, kumbaga, danas ko yung pagsama ng Diyos sa buhay ko. Pero, meron bang parte sa buhay nyo na parang alayo ng Diyos? Sino magsasabi ng oo? Ako magsabi ako oo. May parte ng buhay natin na appealing natin, hindi natin kasama ang Diyos. Amen? Parang nag-pray ka na, nagbasa ka na ng kanyang mga salita, pero parang alayo sa'yo ng Diyos. Sino nakakaranas ng ganun? Wala? Ako na, ang galing nyo naman. Di ba? Ako minsan ganun eh. No? Pero na-realize ko na kaya pala ganun, para lalo ka pang lumalim sa pakikipagniig mo sa Diyos. Amen? Naiintindihan po ba natin? No? Balik tayo doon. Kaya sabi sa pinag-aaralan natin, once na binago ka ng Panginoon, kailangan mag-rotate ang buhay mo na talagang binago ka na. Amen? Talagang binago ka na. Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, dala natin ang church. Ano mang makita sa atin sa labas, ano pang makita sa atin ng ibang tao, minsan kahit hindi mo sila i-share ng word, makita lang ang buhay mo, sasama na sila sa'yo eh. Maniniwala na sila sa'yo. Marami po akong mga kaibigan na mga successful na ngayon, pero sa akin sila nahingi, bro, ano bang dapat kong gawin? Ano pang dapat kong gawin na ganito? Payuhan mo naman ako. Bigyan mo naman ako ng mga biblical verse para maging papayapa yung isip ko. Ganun po yun. Ngayon, sabi sa pinag-aaral natin, once na tinanggap mo si Jesus Christ, tapos na ba? Tapos na ba yun? Okay na ba yun? Period na ba? Hanggang doon lang ba yun? Alam nyo ang benepisyo nun, mga kapatid? Sabi po sa number 1, ang pagiging matuwid. No? Hindi tayo naging matuwid sa pamamagitan ng ating sarili. Kasi, kailangan yung pagiging matuwid nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Filipos 3:9, at ako na may maging kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yun po yung sinasabi natin dati. Sinabi po yun ni Apostle Paul. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Sabi pa diyan, ang pagiging matuwid ay hindi sa pagsunod sa pamamagitan ng batas o kautusan, tradisyon, kaugalian o mga ritual. Ang tao kasi, ganun po nangyari sa atin. Yun yung tulad yung sinasabi ko kanina. Di ba? Dahil sa tradisyon, nailayo talaga tayo sa Diyos. Pero yung ginagawa natin sa tradisyon ay pan-Diyos. Amen? Dahil sa mga tradisyon o ritual, naihiwalay tayo sa Diyos. Hindi natin namamalayan yun. Di ba? Yung mga tinatawag na mga parada o ano man yung mga dati nating paniniwala, akala natin, yun yung magbibigay sa atin ng pagbabago. Yun yung magbibigay sa ating para mabago yung buhay natin. Pero wala tayong personal na pagkakilala kung ano ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng pagiging matuwid. Si Abraham, yung si Abraham nung siya'y nabuhay sa ibabaw ng lupa, napakatuwid niyang tao. Napakamatuwid niya. Pero sabi ng Bible, nadagdag ang katwiran ni Kristo sa pagiging matuwid niya. Ibig sabihin, na nampalataya si Abraham, itunuring siya ng Diyos na matuwid. Amen? At sabi pa diyan, ang tanong kasi, ang tatanong niyo sa akin, Bro Brian, ibig sabihin ba yung 10 Commandments na batas na sinunod natin dati, ay masama pala yun? Siguro naglalaro sa isip niyo, di ba? Kasi ngayon ang pinag-uusapan natin eh. Ibig sabihin, yung 10 Commandments ba ay ang 10 Commandments kasi sabi ng Panginoon eh, masunod mo yung siyam, nag-fail ka sa isa, yung siyam hahatake niya yun eh.
Amen, di ba? Kaya nga pinadala si Jesus to fulfill the Ten Commandments eh. No? Sabi po doon, ipapaliwanag natin yan. Sabi doon, ang kautusan ba ay naging mabuti sa tao? Sa Galatians chapter 3, verse 24 hanggang 25, ayan po ang kasagutan dyan. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang dumating si Kristo para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. At ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga natin. Siya yung naghatid sa atin patungo kay Kristo. Ngayon, dahil nandiyan na si Kristo, pwede na pag nanampalataya tayo, we are righteous because of Christ. Hindi po dahil sa ating mga gawa. Hello? Amen? Doon tayo naging matuwid. No? Kasi, ang problema ng mga taga-Galacia nung panahon na yon, may nagtuturo kasi sa kanila na, hindi pwedeng manampalataya ka lang. Kailangan sundin mo pa to para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. May nagtuturo kasi ng ganun eh. Ibig sabihin ba, Kuya Brian, hindi na kami magpipray? Ibig sabihin ba, we are righteous kasi hindi na kami magbabasa ng Bible? Ang punto po kasi doon, kung iintindihin natin ng mga taga-Galacia at binabasa ang salita ng Panginoon, hindi po natin ginagawa mga bagay na to para magkaroon tayo ng katuwiran sa Panginoon. Ginagawa natin to because si Jesus po ay naging righteous natin sa harapan ng ating Ama. Hello? Naiintindihan po ba natin? Yun po yung gustong pahatid ni Tatay Pastor pa noong nakaraan sa atin. Doon sa paniniwala natin sa mga tradisyon. Ano pa? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, kaya ngayon, tinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Dati malayo po yung relasyon natin, pero ngayon dikit. May magandang relasyon na po tayo sa Diyos. Amen? 2, itinuring tayong pinakamamahal na anak ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, once na tinanggap mo ang Panginoon, naging matuwid ka sa pamamagitan ni Kristo, at sumusunod tayo sa lakad ng Panginoon, tayo po'y anak na. Amen? Tayo po'y anak na ng Diyos. Hindi ka na alipin, hindi ka na malayo sa Diyos tulad ng dati, ikaw po ay anak na. Di ba? Pag anak ka, mayaman ang daddy mo. Lahat ng siguro nang hingiin mo, basta para sa ikabubuti mo, ibibigay eh. Minsan nga, kahit na hindi ikabubuti, basta lang mabigay yung gusto ng anak na ibibigay eh. Amen? Hello? Naintindihan po ba natin? Once na tinanggap mo ang Panginoon, anak ka na, tanggapin mo, anak ka. Amen? Parang yung mga anak ko, pag nag-request si Johan sa akin, tsaka si Johan, tsaka si Rhyme, minsan hindi din ako nag-iisip eh. Bigay na lang ako ng bigay eh. Amen? Ganun ang Panginoon sa buhay po natin mga kapatid. Kung gusto mo ng pagpapala, may bless ang pamilya mo, humingi ka. Amen? Lord, medyo na po ako, daddy o ama, medyo mababa na po yung financial. Siguro naman po, alam nyo, marami po akong bayarin. Baka naman po, di ba? Baka naman, di ba? Minsan, maging sweet tayo sa ama natin sa langit. Baka naman, Lord. Hindi yung parang balal, bigyan mo ako nito, wala na akong pagkain bukas. Di ba? Yung yung daddy mo, magagalit pa sa'yo. Bawa, si Mami Mimi, no? Lumapit yung apo niya, naglulumpasay. Di ba pag naglulumpasay sa mall yung mga bata, nakakainis? Teka, di ba, nagka-tantrums? Pero pag naging sweet sa'yo, si Johan, minsan sweet ka pag, sasahod na. Ay, tatay, kikis lang yan. Pero alam mo na, di ba? Parang, uy, kikumis. Ganon, di ba? Pero never, pag nagtatantrums yung mga bata, nakakainis, di ba? Naglulumpasay pa, yung ingay-ingay, nagsisigaw, parang nag-hysterical. Ang Lord ayaw ng ganun eh. Gusto ng Lord sweet tayo sa Kanya. Naglalakad ka, no? Bawa si Reniel, mahilig to maglakad eh. Lord, bigyan mo naman ako ng bike ko. Yung bagong bike. Yung carbon, Lodi. Di ba? Bigyan mo naman ako ng bawa si Kuya Michael, Lord, bigyan mo naman ako ng Honda Click. Mga ganon, di ba? O bigyan mo naman ako ng bagong magagandang Ako, ganon ginagawa ko eh, Lord. Baka naman, umuulan eh, no? Baka naman bigyan mo ako ng bubong pan-deliver. Ayun, nahiram ko yung tricycle ni Kuya Joe. Di ba? Maging sweet tayo sa Ama natin sa langit. Sabi niya kasi dito, no?
Sa 1 John 3:1-12, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo yung mga anak niya. Ba? At tunay nga na tayo yung mga anak niya. Period. Ha? Ganun, no? Kaya nga hindi na tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi na nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, inulit-uli. Ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Halika dito, Jerod. Gaganunin ka, ang sarap no sa feeling, no? Halika dito, Bili. Yayakapin kita. Di ba? Sabi ng Revelation, mga kapatid, pupunasan ng Lord yung luha natin. Amen? Lahat ng paghihirap mo dahil sa pagsunod mo sa Kanya, pupunasan ng Lord. Siya mismo ang pupunas sa luha mo. Tahan na. Halika rito sa kaharian. Amen? Sabi doon, lalakaran natin, lantay na ginto eh. Sino gusto dito sa lupa? Dito gusto mo? Pagbaha, mabubuslot ka doon sa may kanal. Di ba? Konting ulan, baha. Amen? Pero sa langit, mga kapatid, ginto, lalakaran mo. Di ba? Hello? Hindi ba kayo excited makita ang Panginoon sa darating na panahon? Nangyayari na ang sinabi ng Lord sa prophecy. Lahat ng bansa nagigera na. Sabi ng Lord sa Matthew. Bago ako dumating, magigera, magtataggutom. Pero ang anak ng Diyos, hindi niya gugutumin. Amen? Tama si Tatay Pastor, nung pandemic, wala kami lahat trabaho, pero yung rep namin kailangan magbawas sa rep para masara yung pinto. Ano ba bawas natin? Bawas natin to. Para maisara yung pinto. Ganun kami dati nung pandemic. Tama si Tatay Pastor, hindi nagsisinungaling si Tatay. Danas namin. Pagising mo sa umaga, wala kang trabaho kasi quarantine, mamimili ka na lang kung anong lulutuin mo doon. Ano bang dapat natin lutuin ngayon? Bulalo, o kumpleto May gulay, may karne, may ano. Ganun. Di ba iba na tayo ngayon? Hindi na tulad dati? Nung nagsisimula tayo, tumatakbo ang church, 3 taon. Di ba iba na tayo? Amen? Iba na. Kami iba na Nag-iiba na yung buhay namin Hindi ko sinasabing napakataas na. Pero may nagbabago. Kasi once na naglilingkod tayo sa Panginoon, ginagawa natin ang para sa Panginoon, tulad ng sinasabi ko sa mga bata, magbabago ang buhay natin. Gagaang ang buhay natin. Amen? Sabi pa rito, yung kalakip ng pagiging anak, syempre, meron tayong pagsunod. Amen? May pagsunod tayo. Sabi sa Mateo 16:24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagsunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi na dapat inuuna ang kanyang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Mahal ko si Jesus Christ, may pagsaksakan ka, ganon. Di ba? Hindi. Ibig sabihin ng Panginoon, yung pananampalataya dahil binago ka na ng Panginoon doon sa ating pag-aaral na tinatalakay natin ngayon, handa mo nang kalimutan yung sarili mo. Amen? Kakalimutan mo na siya. Huwag mo kakalimutan ang pangalan mo, baka pag tinanong ka na, what is your name? Sabi po kasi nung nagturo sa church, kalimutan ko yung sarili ko Kaya, hindi ko alam pangalan ko, sir. Huwag yung gawin literal Ang sinasabi ng Panginoon is, kalimutan yung sarili, kalimutan mo na yung luma mong pagkatao. Yan ang naging problema, kapatid, ng mga Israelita kung babasahin nyo yung Old Testament. Di ba naging alipin sila? Yung gumawa nung pyramid, di ba yung naging alipin sila? Inalis sila ng Panginoon, iba't ibang himala yung pinakita ng Panginoon para sila mapaalis. Pinakamagandang himala na gusto ko, yung bata ko, nung kwentong hinati yung yung dagat. Nung hinati yung dagat, di ba? Tapos pinakain sila in 40 days na sila sa lupang pangako, paikot-ikot sila. Sa umaga, meron silang pillar of cloud, sa gabi, may pillar of fire, tapos pinapakain sila ng pugo. Bago pinakain sa kanilang pagkain ng anghel, manna from heaven. Ganun. Pero anong sabi nila? Moses, mas maganda pa, balik mo na lang kami sa Ehipto Wala silang contentment. Lagi nilang tinitignan yung dati nilang pagkatao. Sa atin, hindi ganun. Once na nakalakad ka na, ay hindi na ako babalik dyan. Hindi na ako babalik dyan. Ay, pre, tagay. Sige po, salamat. Pero di ba? Ano tayo, kasiyahan tayo, meron tayong party tayo. May Bible study kasi kami.
Ayan na ba yung Bible study nyo? Face to face, online, online. O, pwede yun. Hindi mag-open ka na habang nag-jump ka. Di ba? Di ba? Ganun na ngayon eh. Di ba? Hindi na makikita. Hindi patay mo camera, di ba? Mga ganun eh. Ibig natin sabihin, once na anak ka na, kailangan mo na talagang sumunod. Once na bago ka na, sumunod ka na sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Kailangan makita yung pagbabago. Yung makeover. O transformation, di ba? Ano pa? Pag anak ka, pag sumunod ka, minsan sumusuway ka, anong ginagawa sa'yo? Una, di ba, tayo yung pinakamamahal. Inaccept tayo bilang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kalakip nun, pagsunod. Sabi ng 1 Peter, kailangan natin kailangan natin na, kumbaga, ano ba yung tamang term? Pagsasakripisyo sa paggawa ng matuwid. Ngayon, pag hindi ka sumunod, dahil mabait ang Diyos mo o Ama mo sa langit, okay lang ba? Di ba dapat may disiplina? Kino-correct tayo? No. Ano sabi po? Sa Hebrew, chapter 12, verse 5 hanggang 6. Sabi diyan, baka makalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niyang mga anak niya. Amen? Alam niyo dati alam niyo yung walis tingting na yung ulo na walis tingting, pag pinalo ko ng nanay ko, hindi yung pangwalis yung ulo talaga. Tsaka walang pakialam niyo pag kahit saan ka tamaan, ulo, mata, wala, basta tamaan ka niya, goods yun. Goods na goods yun. Pasaway naman ako dati kukwento ko sa inyo konti lang. Monday, ang pasukan ng high school is 7. Ang labasan niyan, whole day pa dati, alas 4. Pero ako, pumapasok ako 7, umuwi ako, alas 3 na madaling araw. Di ba? Ganun ako umuwi, alas 3 na madaling araw. Ang katwiran ko, kailangan yung kasiyahan ngayong araw na to, puntahan ko lahat, maranasan ko siya bago mo ako bugbugin. Ganun din naman Di ba? Tama si Itel. Pasaway di ata ito Di ba? Di. Ganun din naman Bugbugin mo na ako, at least, yung kasiyahan ng buong maghapon, naranasan ko. Di kinabukasan, bugbugan uli. Ngayon, nanawa na si nanay, mamalo, nanawa ng bumugbog. Lahat ata ng pwedeng ipalo na. Sumuko na. Bahala ka na sa buhay mo. Ibig sabihin sa Diyos, kung hindi niya na kayang disiplinahin ka sa lahat ng ginagawa niya, napakahirap nun mga kapatid, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Ang hirap nun. Kaya sabi dito ng Panginoon ang minamahal niya, dinidisiplina niya. Paano tayo disiplinahin ng Panginoon? Magbasa ka ng Bible. Bawa, pag nag-devotion ka ngayon, sa Kawikaan, marami nakakabasa ng Kawikaan o Proverbs. Sa Kawikaan, maraming mga, pag ikaw ay sumuway, ay may kalakip na, maraming ganung tema ng salita. Hindi ko alam yung doon. Ganon. Nakabasa ako dati na nung nasa bahay pa tayo si Sloy, nung nag-devotion ako, nakabasa ako nung ito medyo may katatawanan Mabuti nang tumira ka sa bubong ng bahay kaysa manirahan ka sa asawa mong maingay. Pagkagbasa kong gano'n, parang mas maganda pa kayo, di ba? Ano ibig sabihin nun? Parang pagbuwangera pala yung asawa mo, ayoko na sa'yo, tiril na ako sa bubong. Di ba? Pero minabasa naman ako sa Bible na ang asawa pala ay biyayang regalo ng Panginoon. No? Parang, ba't ganun? Parang kontra Lord. Pray ako. Kaya, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, pag tayo nagdi-devotion, di ba meron tayong tinatawag, sasabi ni tatay, yung Bible, discipline. Doon pala sa title pala ng tatay, Bible, discipline. Di ba? I-disciplina mo yung sarili mo sa pagbabasa. Kung para sa iyo yung binabasa mo, ang kinin mo. Binasa mo ang gumagawa, ay hindi ako yan! Dito ako sa mga pagpapala, dito ako sa mga blessing. Ang kumakatok ay humingi. Wow, ganda ng ko ngayong araw na to, di ba? Ngayon, pag mo sa Hebrew, ang anak ng Diyos ay dinidisiplina. Ay, hindi ako yan! Basa ako dito sa mga pangako ng Diyos. Ikaw ay makatuwiran na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako to. Di ba? Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible Ang pagbabasa ng Bible,
Saan ka magsimula? Halimbawa, sa John ka magsimula. First chapter ng John, simula ka. Doon pala, pinapakain mo ng spiritual mo. Doon pa lang, dinidisiplina mo na sarili mo. Amen? Sabi ng Bible, lalo na doon sa mga sulat ni Paul, mga asawa, magpasakop kayo sa inyong asawa. Di ba? Mga anak, ganyan. Ibig sabihin, doon pa lang, dinidisiplina ka na ng Panginoon. Ano man yung gagawin mong hakbang na magkakamali ka, na alam mo magpapahiwalay sa'yo sa Panginoon, i-review mo lang yung sarili mo. In Jesus' name, hindi ko to gagawin. Amen? Pagkatapos mong disiplinahin ng Panginoon, ikaw ay sumunod, ikaw ay minahal ng Diyos, dinisiplina, anong sunod na ibibigay sa'yo ng Panginoon? Sabi po sa number 3, mga pangako niya. Sarap na, ito na tayo. Pangako. Ano ang unang pangako ng Lord? Alam niyo ba, may nabasa ako libro sa mga libro ni tatay doon sa... Sino nakapasok na sa bahay? Nakita niyo yung libro ni tatay doon na... Ang daming may sariling library si tatay doon. Iba't ibang klaseng libro yon. Ngayon, may binabasa ako doon isa. According dito sa pangako ng Panginoon, may binabasa ako doon. Alam niyo yung nail? Kasi, para siyang pang Semana Santa, pero ang ganda nung atake nung binabasa kong libro. Ang title niya is, English eh. Ano ko na lang sa GC, i-post ko na lang doon. Yung crown ni Jesus Christ na tinusok sa utak niya, sa ulo niya, at pinalo, di ba sa Passion of the Christ, pinalo pa yon para, sabi ng mga Bible scholar, talagang tagos sa utak yon. Ang ibig sabihin pala nun, sa atin sa panahon natin ngayon, kinuha niya lahat ng depression natin, anxiety natin, kinuha niya lahat yon. Lahat ng pag-iisip natin ng di maganda, kinuha lahat ng Jesus Christ. Yun yung crown of thorns na bumaon sa utak niya, sa ulo niya. Ngayon, sabi ko, sinearch ko, ano yung tinik na yon? Yung tinik na yun, napakatigas pala nun, parang bakal. Amen? Ngayon, yung nail naman na nasa, niya, di ba sa Passion of the Christ, kung makikita nyo, hindi swak, offset yung butas doon sa kamay. Ang ginawa, hinila nung tinali yung kamay niya para lang, yung buto, matanggal yung buto. Yung mga nail pala na yon, lahat pala ito po ay nagre-representa na lahat ng hahawakan ng ating kamay ay magiging pagpapala sa ibang tao. Maging blessing tayo. Yung pala ibig sabihin, sabi doon sa libro nakatulong sa akin. Yung pala ibig sabihin. Amen? Yung mga latay at sakit na pinalo sa kanya, lahat pala ng karamdaman natin kinuha niya. Ba't ngayon may sakit ako ngayon? I-claim mo kapatid, Lord, dahil sa iyong mga latay, kami pinagaling mo na. Lalo na pag gusto ng Lord, gusto natin maglingkod sa Panginoon, lalong-lalo na mga kapatid, ibibigay sa atin ng Lord yung desire ng puso po natin. Amen? Ano pa? Yung nabasa ko doon sa libro ni tatay, pinaliwanag lahat. Ngayon, sabi doon ng Bible scholar na nagsumulat noon is, kung ilalarawan natin, at the capital punishment kasi ng Roman dati is ang tao ay ipako sa krus. Di ba sa atin may mga silya elektrika? Sila ganon. Yun ang capital punishment nila, na ipako sa krus. At ang pinapako sa krus, ang pinakamasamang tao sa bansa nila. At saka mga Roman, hindi sila papalo lang ng pautay-utay. Ang palo talaga nila, bugbog. Kaya sabi ng Bible scholar, nung si Jesus Christ ay pinipersecute na ng mga Roman, wala na siya talagang saplot. Ganun tayo minahal ng Diyos. Ganun niya minahal kung sino ka. Kung gaano kasama ugali ko, ugali mo, kinalimutan niya na yon. Amen? Ano man yung pinagdadaanan natin pagsubok, ano man yung pinagdadaanan nating struggle, lagi natin tatandaan kasama natin ng Diyos. Lalo na sa mga kabataan ngayon, iba na mga atake ng kabataan ngayon. Ibang-iba na kaysa dati. Gamitin natin ang social media para maitaas natin ang Panginoon. Ang social media, binigay talaga ng Lord yan. Ano talaga yan? Blessing dapat talaga yan eh. Kaso nga lang ang tao masyadong sakim. Masyadong iniisip ang kanyang sarili. Naniniwala po ba tayo doon? Ganun kasi ang literal na ugali ng tao pag wala sa kanya ang Diyos. Pero tayo, nasa atin ng Panginoon, kaya hindi tayo ganun. Amen? Hindi tayo nagbubulahan dito. Pero, ang sinasabi natin, ang sinasabi ng salita ng Panginoon is,
Kung gusto mong matupad ang pangako ng Diyos sa buhay mo, sumunod ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya. Lahat ng binibigay niyang utos sa'yo, sundin mo. Kung hindi mo kaya, sabi ng Corinthians, kung hindi, walang binigay ang pagsubok ng Diyos na di natin kakayanin, at kung di natin kaya, tutulong siya. Siya yung magiging agapay natin. Sabi dito sa 2 Peter chapter 1 hanggang 4, sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalagang mga dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at makatakas sa mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Ibig sabihin, kung ang Diyos natin ay banal, sino ka? Di ba lagi natin sinasabi, hindi naman ako perfecto eh. Tama, hindi ka perfecto, tao ka eh. Amen? Pero dahil tinanggap natin si Jesus Christ, sabi dito, nakikihati tayo sa kabanalan ng Diyos. Amen? Ang ginagawa natin ay pang Diyos. Kaya, nakikihati tayo sa kabanalan ng Diyos dahil alam natin na pag ang tatay mo ay banal, ang anak mo ay banal na rin. Ibig sabihin ba, kuya, pag nakagawa ko ng mali, banal ba yon? Ang mali ba may kabanalan? Wala naman eh. Yun ang sinasabi po ng talata. Na ang at saka yung mga dakilang pangako ng Panginoon na nasa atin, sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 36, kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Ano ba yung mga pinangako sa atin ng Panginoon? Alam nyo ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Lagi nating iisipin na siyempre, lahat naman tayo gusto natin gumanda buhay eh. Lahat naman tayo gusto natin maginhawa buhay natin. Amen? Siyempre, isipin natin, alam mo yung kaisipan na 3 beses lang ako makakain sa araw, okay na sa akin. Pero sa akin, di okay yun eh. Diba? Iba na ngayon eh. Pero, ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, dahil tayo po'y anak na minamahal niya na, sure ball po, kung ano yung pangako sa'yo ng Panginoon sa trabaho mo, sa pagiging housewife mo, ang pangako sa iyo ng Panginoon sa pagiging ano man yung saan ka man nagtatrabaho, matutupad po yan. Kung ano man yung business mo, kung ano man yung pinagkakakitaan natin o nag-aaral ka, ang pangako ng Panginoon sa atin ay matutupad. Naniniwala po ba tayo? Hello? Lagi mong tatandaan, mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Hindi tayo alipin ng Diyos. Lagi natin tatandaan, lahat ng bagay na ipinangako niya sa atin, darating sa tamang panahon. Hindi lang pwedeng dumating agad-agad lahat eh. Kasi tinitignan din ng Panginoon yung maturity natin, kung paano natin aalagaan yung blessing. Amen? Sa aming mag-asawa, nag-evaluate kami. Kamusta na, lalo na si Harlan, nagtatanong niya, kamusta na kaya yung buhay natin dati sa ngayon? Ngayon, babalikan namin yung mga ilang buwan o ilang araw kung ano kasi kami ini-evaluate namin yung lalo na sa ministry, sa hinahawakan natin ministry, ini-evaluate namin yan. Pati yung finances namin, ini-evaluate namin. Ngayon, pag meron bagay na gusto ko o gusto niya na hindi dapat, kinakat na namin. Ibig sabihin, inaalagaan namin yung blessing na binigay sa amin ng Lord. Hindi kami wala na sa amin dati kasi hindi pa dumarating to, may plano na kami. Dapat ganito, ganyan kasi may parating eh. Ngayon hindi. Hanggat hindi siya dumarating, hindi kami nagpaplano. Nag-iisip kami, oo. Pero iba kasi, pag sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, pag pinagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit na bagay, maaari ka niyang pagkatiwalaan sa mas malaking bagay pa. Hello? Kung pinangalagaan mo yung 300 pesos na blessing niya na hindi mo ginamit sa iba, yung 300 mo, baka bukas 600 na yan. Lahat tayo, mga kapatid, kailangan natin pera. Amen? Ako dati, pala-absent ako sa trabaho, sa dati kong trabaho. Kasi iniisip ko, lagi ako nakatingin sa tao eh. Sa paglilingkod, hindi mo dapat tingnan ng tao kasi mauubos tayo lahat dito. Ugali ko, ugali ng kung sino man dito. Ubos tayo dito, wala naman titira sa church. Amen? Pero dahil tayo magkakapatid sa Panginoon, tulad ng sinasabi ko, mga kapatid, ay kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Lord na maliit na bagay, pagyamanin natin. Pagyamanin natin. Bakit? Bakit natin kailangan pagyamanin? Para yung pangako ng Panginoon sa atin, mapulpil niya sa tamang panahon.
Masarap pakinggan ang pangako ng Panginoon. Ano pa? Sabi dito sa 2 Corinthians 1:20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niya lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Kailangan, sabi ni Ayesha, ano yung sinabi ni Ayesha? John chapter 15. Sabi ni Ayesha kanina, kailangan naka-connect. Lagi mong babantayan ang sarili mo pag hindi ka na naka-connect kay Jesus Christ. Pag hindi ka naka-connect sa salita ng Diyos. Oo, parang wala lang kasi nagsimba naman ako ng linggo, pero tanggalin natin yung tradisyon na ganun. Ang lagi nating iisipin, kaya ako sisimba kasi anak ako ng Diyos. Kaya ako sisimba kasi binago niya na ako. Kaya ako sisimba, kaya ako pupunta sa church kasi tutuwirin niya ako, didisiplinahin niya uli ako. Para glory by glory, tandaan natin, binago na tayo ng Panginoon. Amen? Hello? Naintindihan po ba natin yung pinag-aaralan natin? Para lahat ng bagay sa buhay po natin, pagdating ng panahon, kasama natin ng Panginoon, ang sarap lang talagang maglingkod sa Lord na magkaroon ka man ng pagsubok, at least may Diyos kang lalapitan. Hindi ka nag-iisa. Sabi nga, di ba, iwan ako ng lahat ng bagay, lahat ng kaibigan, basta ang Lord ang nasa akin, payapa ako. Kaya tamang-tama yung mga ng youth natin, yung mga lineup yung lineup ni Migs, kapayapaan, nagmumula sa'yo. No? Kaligayahan, nagmumula sa piling mo. Ang kaligayahan ng mundo ay panandalian lamang. Oras lang yan. Nawawala rin. Pero ang kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, panghabang buhay po yan. Amen? Walang expiration yan. Magbasa ka ng Bible, walang bayad yan. Mag-pray ka, kausapin ng Lord. Unlimited yan. Ihingi natin sa Kanya. Ano man yung concern natin, mga kapatid, sa umaga pong ito, i-concern natin sa Kanya. May sakit ka, may nararamdaman ka, may problema ka, nadidepress ka, nagpapanik attack ka. Sabi ko nga sino ba yung nakwentuhan ko? Si JR, si kapatid ni Loy, no? Nag-testimony ako. Kasi parang dati may panic attack siya o na nag-iisip siya. Ngayon, kinuwento ko sa kanya. Nung nagtatrabaho si Harlen sa Colmax, may kwento ko lang sa inyo. Wala akong ibang ginagawa sa gabi kasi wala akong katabi. Yung mga bata na sa kwarto nila nanay. Kila nanay na ako nakatira, kila tatay Alam naman nila to Gabi-gabi, nagiinom ako ng Emperador Bunso. Yung maliit. Para makatulog ako. Gabi-gabi yun. Pagkatid ko kay Harlen, pagtulog ng mga bata, tulog niya sila. Tumitira ako ng Emperador. Walang tubig-tubig yun. Nilalaklak ko yun. Makatulog lang ako. Parang nagkakaroon ako ng... Akala ko nakakonect pa ako sa Lord. Nagkakaroon ako ng parang panic attack. Para lang makatulog ako, kailangan ko uminom ng Tanduay Ice. Hindi na ako tumatalab sa akin yung mga yun. Emperador Bunso talaga yung maliit. Tinutungga ako. Pagkatapos ko maubos yun, pinapagulong ko doon sa ilalim ng kama namin. Kakapagulong ko gabi-gabi, dumami na pala siya doon. Dumami na. Si nanay naglinis, nag-general cleaning doon sa kwarto namin ni Arle. Pag-agat niya, nagulat sila. Dami, bote ng alak doon pero never silang nagalit sa akin. Kasi, sabi ng asawa ko, Han, pag wala ba ako, nagiinom ka? Ay, hindi! Ano iniinom ko? Ganun-ganun pa ako Di-deny pa ako. Pero pagbukas ni nanay ng ang daming bote ng Sanming, mga ganyan. Pero, ang laking bagay nung hindi ka kinokondem. Amen? Ang laking bagay na, sige, wag natin i-condemn yung tao. Tingnan natin yung magagawa ng Diyos sa buhay niya. Dapat tayo ganun sa church. Ano man yung nagagawa ng kapatid natin na hindi kaaya-aya, wag natin muna i-condemn. At wag na talaga natin i-condemn. Kasi aalis yan Ang magiging tingin niya sa church, hindi church Ang magiging tingin niyan, bahay bahay chismisan, bahay Amen, di ba? Pero, ang condemnation kasi, inalis na ng Panginoon niya. Sabi niya sa Corinthians, ang sino mang naay Kristo ay wala na sa kahatulan. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, wala po tayo sa kahatulan. Because, tayo ay anak ng Diyos, tayo malulusog sa ilalim ng biyaya ng Diyos, tayo pinagpapala, pag uwi natin, bagamat may mga pagsubok tayo, may alalahanin tayo, ibigay natin lahat sa Panginoon po yan. Tayo po yung tumayo lahat. Tawagin po natin yung mga youth po natin. Sa buhay.
awitin po natin yung sa buhay ko. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen. Pikit po natin yung mata po natin. Hingin po natin sa Panginoon yung patnubay na Panginoon, sa umagang ito, naniniwala po kami, nagtitiwala na ano man yung pinagdadaanan po namin ay inihiling po namin na ibigay lahat sa iyo to, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na humihingi ng pagsaklolo, Panginoon, na tulungan niyo po sila na maunawaan po nila yung pagiging anak po nila sa iyo. Yung identity nila, Panginoon, yung pagkakakilanlan po nila, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay ng saya, ikaw ang nagbibigay ng pagsama po sa kanilang mga buhay. Lord, patawarin niyo po kami minsan, akala namin ay hindi ka namin kailangan. Minsan patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil akala namin, Panginoon, ay malayong-malayo ka sa amin, Panginoon. Pero, Panginoon, naniniwala po kami at nagtitiwala na ikaw po, Panginoon, ang siyang magbabago sa mga kapatiran po namin. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin, sa kabila ng lahat ng ito, ikaw po ay ang siyang mangunguna sa buhay ng bawat isa. Awitin po natin yung sa buhay ko. Praise. Praise. Sige. Praise. 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 Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Bawat araw itataas banal na ngalan mo. Taas po natin, kamay natin. Pagkat ikaw lamang ang Mahal sa akin ang tapat. Dakilang Diyos, paguhin mo nang malapit sa'yo. Pagkat ikaw lamang ang nagmahal sa akin ang tapat. Dakilang Diyos, paguhin mo nang malapit sa'yo. Pagkat ikaw lamang, salamat po sa biyaya mo, sa pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa iglesia mo. akin ang tapat. Dakilang Diyos, paguhin mo nang malapit sa'yo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na patuloy niyo pong binigyan ng buhay ang bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami. Patuloy niyo pong pagpalain yung pamilya na naririto, Panginoon, sa loob ng iglesyang ito. Salamat po sa iyong mga salita na pinagbulay-bulayan po namin sa araw na ito. Ingatan niyo rin po, Panginoon, si Tatay Pastor, Panginoon, at si Mami Ellen, Panginoon, kung saan po sila naroong gawain. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang mga tao pong bibigyan niyo po ng mensahe sa pamamagitan po ni Tatay Pastor, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain din yung pag-aaral ng mga bata, Panginoon, yung mga trabaho pong meron po kami,
Ganun din po, Panginoon, sa mga nanay na nag-aasikaso sa kanilang mga pamilya. Patuloy niyo po silang i-bless, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapalang ibinigay niyo po sa amin. Di niyo po kami iniwan, di niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Ikaw po ang siyang maitaas din sa buhay ng iglesyang ito, Panginoon, sa lahat po ng mga activities namin online, sa lahat po ng ginaganap namin sa loob ng church na ito, na gawain na ito, patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga salita, sa mga pangako po na ibinigay niyo. Sabi niyo nga po sa iyong mga salita, Panginoon, ikaw po ay hindi sinungaling tulad ng tao. Pag iyo'y gagawin, pag ikaw ay nangako, iyo pong tutuparin, Panginoon. Maraming salamat sa umaga pong ito, dahil hindi niyo po kami iniwan o pinabayaan. Salamat po sa mga pagpapalang ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin sa kabila po ng aming pagsunod sa iyo, may kalaki po itong blessing sa pamilya po namin, sa buhay po namin. Salamat po sa pagiging anak po namin, at salamat din po na kayo po ay aming Ama. Lord, salamat po ng marami sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang nagligtas sa amin, kumuha sa aming sakit at karamdaman, Panginoon, ay patuloy ang paniniwala po namin, Panginoon, na siyang nagligtas sa amin. Ama, maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa inyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa inyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Ang pinagpalang anak ng Diyos ay sumigaw po ng hallelujah.